Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Oras ko niya mga tugas sa Entero Pilipinas, alas 5:05 rin pag-aga. Uyanaan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng nagahatod din ang napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Unyan, on air, asin online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur, kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS-FM sa syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Makatugal daw na Webes Ngunyata. 18 na kang bulan na Hulyo taon 2024. Maraynaga po sa Indo. Yaon naman kami para ihatun sa Indo. Ang mga baretang amay sabay na antabayaran sa mga kakamping radyo. Ini po ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. live sa Rinconada, sabay ka 99.9 WEB-FM Kamsur, sa 99.3 sa KM Kakampi dyan sa Partido, asin pa sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Nantabayaran naman kita via FB Live. Sa pangarang kampinog na puwersa, kang Kakampi Network News. Ali ba sa studio kang Kakampi Kamsur sa Naga City. Kaya barang ko si Ivan Bulawan sa Nado Teknikal, ako po si June Bernas. Mahatod ka mga bareta, ngunyan! Ini ang Kakampi Network News. Erot mga bareta ko niya sa Senado Nasional, pinag-iisipan na kang Commission on Elections kung malik na magsangat din kaso laban sa mga nasa likod. Kan pagpapawarak ni mga peking dokumento o white paper, tanggaling rauton ang integridad kang komisyon. Sa press conference kasugba, sinabi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia, preparado rin ng hampangon ang bayong basehan ng mga akusasyon. Ay gayagan man na inaangat ang mga nag-aakusan na ipailingan sa mga ebidensya sa husgado. Inipasado man sa istriktong patakaran kang hudikatura na responsibilidad ka nag-aakusar na magpahiling ng ebidensya. Sinabi ni Garcia na ang pagpapalakop ni mga nakakaraot na sahot na dapat may katampad na paninimbagan. Kumpiyansa ang Comelec na ang presenting investigasyon kan marumibang ahensya magpapatunay na ang mga akusasyon na nag-iikot ang mayong basehan. Siniguro pa man kang komisyon. Ang kabos na mga nagwawarak na mga mayong saysay na kaputikan ang siyertong maninimbag sa lay. Kasabay gani, pigko ni Darman kang interong komisyon ang mga nagpapakuriyat ni mga salang impormasyon tanganing paluyahon ang konstitusyon asin pabagsakon ang kumbiyansa kang publiko para sa pagserbihan ang interes ka nagkakapira. Sigun Paki Garcia, kay para mga commissioners, empleyado asin field officers, mantinido silang porsigido. Pusog kasi nakatutok sa silang preparasyon para sa eleksyon sa masunod na taon. Naguros pababa ng 2 puntos ang nationwide approval ratings ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mentras nagbawa maning 5% o puntos ang sayang trust ratings basado sa pinakahuring ulat ng Bayan Survey kang Pulse Asia. Masababa ini sa approval rating ni Marcos na 55% kang Marso, nangunya nasa 53% na sa nakalis na bulan kang Hunyo. Mientras tanto kan Marso, ang trust rating ni Presidente Marcos nasa 57%, alagan hindi nasa 52% na sana kalagtalikod na bulan na Hunyo. Lubinang kauban ng 2 puntos ang approval rating ni Vice President Sara Duterte, pagalis sa 67% kan Marso, lagi ng 69% kaning Hunyo. Bayo man nagbago sa trust rating ni Duterte, ulit na parehong nasa 71% kan Marso asin Hunyo, ngunya na taon. Pun sa Luzon, naghali ang pinakahalangkaw na pagbabakang approval rating ni Presidente Marcos na 9%.
o halis sa 66 sa dagi ng 57. Ang 2 puntos na pagbaba sa approval rating ni Presidente Marcos nagigikan sa Mindanao na sumlikat sa 38 halis sa dating 40%. Mientras tanto, nakuha ni Presidente Marcos ang 14-point increase sa National Capital Region. Pagkalis sa 47, dagi ng 61, as in ang 2-point increase sa Haling Visayas, dati 54, dagi ng 56. Buminagsak man ang approval rating ni Presidente Marcos sa may 13% halis sa Class ABC. Mientras tantong 3% na pagbaba sa Class D. Mientras nasa Class E income bracket, si Presidente Marcos nakakuha ng 4%. Kay Vice Presidente Sara Duterte, ang sayang approval rating luminangkaw ng 12% sa NCR, 16% sa Visayas, as in 3% sa Mindanao. Mientras tantong 7% pan, ibinaba kani sa Luzon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa iba pa nitalas ka mga barata niya tungudan, piglinaw ni Vice President as in dating Education Secretary Sara Duterte na dahil siya nagsusuba asin ba kung bomb threat ang sinabi niya na ibubuktak niya ang sayang sadiri bilang designated survivor. Ipinahagi ni kang Vice Presidente kasabay kang Giribong Brigada Eskwela National Kick-Off sa Pangilot kang School Division Office, Cebu Province, Region 7. Sigun ki Duterte, kadakol ang nalingawan kung ano ang ipinupunto niya. Kaya para sa iya, kung dahil subot na intindihan ang pahayag niya sa ito na pagkakataon, dahil na dapat ini ipaliwanag pa. Ito naman ang report na sinabi kang Vice Presidente na siya maatindir sa July 22 sa una ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hulita ibinubugtak niya ang sayang saliri bilang designated survivor. Sa Amerika, ang designated survivor ibinubugtak kung ang Presidente magipag-meeting sa kabus na opisyal kay balan ng mga constitutional designated successors, arugan Vice President, Senate President, House Speaker, pati naman Supreme Court Chief Justice. In kaso may mangyaring bakong maray o insidente na ikagadan kang Presidente asing kabus na successors, automatikong manunumpa ang isa'y manak cabinet member na designated survivor bilang Presidente. Alas 5:12 ang oras siya tungkol yan sa iba pang mga bareta sa Radyo Nacional. Para subot na ikipag-order na ang Department of Agriculture sa poultry sector sa taho kang paglangkaw kang presyo kang manok sa merkado. Sa ipaluwas na retail price ranges kan DA basad bantay presyo sa National Capital Region na sagud kang Hulyo 16 sumerkat na sa 190 pesos sagud 250 pesos ang presyo kang kada kilo kan manok. Kung ikukumpara sa retail price range kang nagtarikod na bulan, 160 pesos agud sa 220 pesos, luminangkaw ng 30 pesos, alas ang bitang produkto. Kaya subot sa pahayag ni Undersecretary Joe Gracias Victor Sabillano, para ako subot, sinda na ikipagkoordinar sa apektadong sektor, taga ni makapagtaw ng intervention. Si Riman, biga bubugtak ni Sabillano na dahil mahaloy, mabalik man kinaray sa abot kayang presyo ang kada kilo kan manok. Mientras tanto, sigun man ki United Broiler Raisers Association, President Jose Geraldo Feliciano, bagong makahostisya ang presenteng presyo kan manok kada kilo, kung ikukonsiderar ang 70 pesos sa good 75 pesos na tubo halis sa farm gate price. Ang agad biganaw niya na mababa ang presyo kan manok sa katapusan kan Agosto kasabay kang paglangkaw kang produksyon kaini. Mientras tanto mga tugang, intero manapigkundinar kan Miro Systems ang akusasyon sa sainda ning panunuhol. Ilawan doon kang Korean firm, saro ining seryosong akusasyon na dapat isinasa publiko na mayong magkakaligong ebidensya. Dagdag paninda, ang akusasyon na mayong basehan, bako na nakakaraot sa saindang reputasyon kundi nakakaulang man sa kabus na ginigibo ninda para sa 2025 national and local elections, kabali na ang Commission on Elections Comelec. Prepara man sinda makipagtabagan sa anuman na ahensya kang gobyerno na nagkukulisan ng investigasyon asin pwede man magibo ng legal na aksyon kung kinakaipuan. Ang integridad na subot ang jabi sa saindang mga operasyon sa enterong kinaaban. Mientras tanto, ang Miro System, ang kumpanyang tinapik kang Comelec, unapamuran para man sa pagkukulisan kang automated elections sa 2025.
Ipinahayag ng Department of Science and Technology, DOST, may kakulangan ang Pilipinas sa mga estudyanteng nagkukuha ng science and engineering courses. Sa pre-SONA briefing, sinabi ni DOST Secretary Renato Sorido na kadaklan sa mga jóvenes gunyan, mas pinipili ang ibang kurso aron kad nursing hulita gusto ninda ni dakulang sweldo. Uri kani plano kang DOST na magtao pa ning scholarship sa kursong Science and Engineering. Sigun Sorido, inaanok man nila mga investors na magbuktak ng pundo sa research and development. Nakikipagkunan naman subot ang DOST sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA para man sa pagmukna ng Knowledge, Innovation, Science and Technology Parks. Katuyan kaning inganyaron na mga kumpanya na magkapital sa mga probinsya para bakula sa Metro Manila na kasentro ang kadakol na oportunidad o trabaho. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:16 ang oras siya tungkol yan at yan po ang tabayanan ng mga report sa mga pagriban niya sa luwas. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta niya tungkol yan sa lado nasyonal, dahil makunusun ng public hearing ang Senate Committee on Ethics and Privileges marungon sa reklamong isilangat ni Senador Nancy Binay labang kay Senador Alan Peter Cayetano. Ini ang idineklara ni Senador Francis Tolentino matapos magkunusun ng organizational meeting bago diskutiron ang reklamo ni Binay labang kay Cayetano. Sigong kay Tolentino, chairman kang komite, maging closed door. Ang hearing, alagad ang resulta kani, ibubuyagyag sa publiko. Inaporma na masubot kang komite ang pagsusug sa edang rules kung saan tutugutan ang reconciliation bago magkunusun ng hearing. Inireklamo ni Binay si Cayetano huliman sa inapun siyang Marites, buwang. Asin na pigriribok subot ang public hearing kang Senate Committee on Accounts na pinapamayuan ni Cayetano. Ini ang Kakampi Network News. Network News. 17 makalampas ang oras na alas 5 rin pagkaaga. Mga bareta kunyan, halis sa mga pagiriban nyato sa luwas. Tato Mendoza, kinukumbinsil na ni Abogada Leni Robredo na maglaog sa proseso. Tato, nanindogan na habo. Bareta halikin Baiko Garcia. Dawa pirang beses na nagulay asin mag-alok dahil mapasirarom sa proseso, si Tato, yan na naging pahayag kan negosyanteng si Tato Mendoza sa pagkikipag-ulay kasugma sa mga miyembros kan media, kasumpay kan liwat ng pag-ulay ni Atty. Leni Robredo kan nagdaligod na Domingo. Susog sa mga pahayag ni Mendoza, dahil siya mapalimitar sa bagong proseso kan timnaga sa lindong ni dating Vice Presidente Leni Robredo sa pagpili kan siya magiging linyada sa 2025 elections. Liwat na sinabi ni Mendoza na dahil siya makandidatong alkalde, pero siya malalagan na vice-alkalde. Alagad kung proseso ang pag-uulayan, ipapabaya niya sa mga nagenyo ang desisyon. Bako sa style kang pagpili, halis sa mga sektores sa suportado kan City Hall. Lalo da kayang day makabelo ang lado ni Mendoza, huli taigwan na daning covenant na papapirmahan ang gabos na mapasiraram sa proseso. Dahil kaso day mapili, obligadong ma-full support. Bagay na day uyon, anhaloy ng established na kampo ni Tato. Kampante man siya na magiging maraya, magiging resulta kang eleksyon, huli sa projection kang hurin tulong beses ng pagkandidatong alkalde, nagdadagdagan sa iyang boto. Paglilinaw ni Mr. Mendoza, suportado niya ang kalakawan kan sa iyang madihon na dating Vice Presidente, lalong-lalo na sa paglibot sa mga barangay, dangan bisitahon ang mga nasa laylayan. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras kanya matugang alas 5:19, barikanta, di ba pa mga bareta sa lado nasyonal. Ipinahayag pa ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na imposibleng may magsangat ng courtesy resignation o leave of absence sa mga opisyal kan Commission on Election. Ito ipinahayag ni Garcia sa press conference kasugma sa opisina kang Comelec sa Intramuros, Manila. Maparapit man sa mga salang akusasyon laban sa ina, may koleksyon sa kontrata sa Bureau System. Sinabi ni Garcia na nagwarak sa social media na pangapunan para mag-dimiter sila o mag-resign sa pwesto gibo-gibo sa naman ka mga troll farm. Nawarangan eminado ang pamayo kang Comelec na mayong kalaban-laban sa social media
lalo na sa mga troll, alagad tinawan doon na malaban ang bilog na komisyon sa fake news. Sigun Paki Garcia, ang malinaw, ang mga pagpurbar para mangribok sa sinang preparasyon para sa pamabuto na elections, national and local sa masunod na taon, asin ang pagkapalakop ni mga nakakawarang kumpiyansa ka na manuan Pilipino sa Comelec na kinukontra ka nagkakasarong mga opisyal asin empleyado ka na komisyon. Sabi ni Garcia, ang pag-ataking ini may katuyuhan, bagaton, sa indang pagmaigot na pangatamanan ang proseso kan eleksyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, sa rupang report halis sa luwas, Rural Health Unit Pasakaw pigahalat lang matapos ang Super Health Center antes man mag-apply ng PhilHealth accreditation. Baritang yan hali kay Mike Gravito. Ipinagpahayag ni Dr. Ara de la Rosa Barcinas ang RHU Dr. kan Badoanin Pasakaw, Camarines Sur na sagkod niya na pending o dahi pa nag-apply kan PhilHealth accreditation ang Rural Health Unit kan Badoanin Pasakaw, Camarines Sur. Yan inuli naman tapigahala paninda na matapos ang konstruksyon kang Super RHU sa Badoan kan Pasakaw. Si accreditation po kasi sa PhilHealth, pending tayo, hindi pa tayo nag-a-apply kasi inaantay po natin na ma-fully construct si Super RHU natin. Kasi medyo stricto po ang PhilHealth pagdating sa facilities. So yung mga sukat, yung mga taas nung switch, iba na po kasi doon sa dati. So good news naman po, si Super RHU natin, nakaprograma na po doon. Kumbaga, nakapattern na po doon. So, parte kanaging magapahayag ni Dr. Ara de la Rosa Barcinas kanini ang mahapot kan kakampi patrol dapit sa application kang RHU Pasakaw sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Alagad sinabi man na kan doktora na kompleto naman sinda sa mga training kung kaya ang pagtatapos na sana kang Super RHU ang sa indang pinagahalat antes ang application sa PhilHealth. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:22 ang oras yatong ganyan. Balikan tayo ba palitalas ng mga bareta sa Lado Nasyonal. Nangapunan man si Senadora Grace Poe sa konsorsyum na namabahala kang rehabilitasyon kan Ninoy Aquino International Airport na maggiboring permanenteng solusyon sa pagpakaraikan nasa bit ng aeroporto. Kinibuli po ang pagkapunan matapos maka-eksperyensya ng grabing init ang mga pasayros. Kasunod kan 12 oras na shutdown sa centralized air conditioning system sa NAIA Terminal 3. Sigun saya, ansarong aircon list na terminal dahil konsideradong warm welcome para sa mga biyahero na mapasyal sa Pilipinas. Sabi pa ni po, dapat magdulot ng o dapat magkausa ng pagkabala sa regular na operasyon kang aeroporto as mga pasayros ang ginigibong pagpapakaray sa alinman na pasilidad ka na NAIA. Mientras tanto, pinapahubaan ang ngunyan ni National Unity Party o sa iba palitalis ka mga bareta niya itong ngunyan. Inimbisigaraan na kan manehmento ka National Kidney Transplant Institute na na-report na bintahan nin mga internal organs sa pahayag kan ospital na kumpirmar ng nurse na itinutulong utak kan sindikato, empleyado ka National Kidney Institute. Inutaman ang pinag-anunsya ka National Bureau of Investigation ang pagkakarestar sa 3 persona sa Bulacan na embulto sumot sa bintahan nin mga internal organs kan tao, partikularmente ning kidney. Sa ibang bareta, tinanggal na kang Pilipinas ang ban sa importasyon kang birds as in bird byproducts gikan sa nasyon kang Czech Republic. Sa pahayag, pigsugo na ni Department of Agriculture Secretary Francisco J. Laurel Jr. ang pagtanggal kang import ban kasunod kang deklarasyon ka nasambit na nasyon na narasilbira na ang avian influenza outbreak sa nasambit na lugar. Matandaan, nagperwas ang DA nin temporary ban sa pag-iimportar ng wild as in domestic birds gikan sa Czech Republic. Kabali na ang poultry meat, eggs, day-old chicks,
asin semen kan Marso huliman sa outbreak kan bird flu. Sa pinakahuring report kan Czech Republic sa World Organization for Animal Health naresulbirana ang gabos na bird flu infections. Asin Mayo nang nairestrong outbreak punpa ka nagtalikod na Mayo 8. Isinasapil naman ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang magilaman kan sayang ikaturong State of the Nation Address o SONA sa mabot na Lunes. Sa pahayag ni Presidential Communications Office Secretary Chiloy Garapel, mayong anuman na engagement ang Presidente para man natutukan ang preparasyon sa SONA. Sinabi ni Garapel, personal mismong sinusurat ni Presidente Marcos ang laman kan sayang report para sa mga namanuang Pilipino. Sinabi pa ka Sekretaryo, nakabalima sa kinigibok ang Presidente ang pag-edit mismo kan sayang SONA speech. Erot naman sinabi ni Presidente Marcos na nakatutok sa kondisyon kang ekonomiya ka nasyon, kampanya kang gobyerno laban sa kriminalidad asin sa illegal na droga, asin pagpapakaray sa buhay ka mga Pilipino ang laban kan sayang SONA. Pigigirumduman ni Marcos kung paano pagkanigoon sa laog ni nasarong oras sa iyang SONA sa maabot na Lunes. Mientras tanto, mga tugang, nagapilar sa publiko ang Anti-Cybercrime Group kang Philippine National Police na i-report ang mga nahiling na online ads na nag-upreserning abortion services. Hindi kasunod mangrari kang pagkakarakop sa apat na individual na sumut nag-upreserning abortion o nagpapahulos ni umboy sa paagi ng social media. Sigun kay PNP ACG Director Brigadier General Ronnie Carriaga, nasusugan sa ilang unit ang grupo sa pagi kang cyber patrolling kung saan nadeterminaran ang silang opisina sa mga syudad kang Caloocan asin Manila. Nakikipagkasundo-subot ang silang personnel para sa sarong appointment sa good na magtugot ang mga ini asin di na dagos na inarestar. Sigun kay Carriaga, ang mga suspek nagahagaling 10,000 pesos sa kada abortion service. Ang pinapakang general sa publiko, dahil pagtangkuruson ang siring na bonus ulita illegal ini sa Pilipinas. Sigun saya, mantilinong iligal ang aborsyon sa Pilipinas asin ang mga taong imbulto sa siring na serbisyo. Kabali na ang mga mapasirarom sa aborsyon, sertong kakasuhan ka mga autoridad, kabali na ang pagbalga sa sa intentional abortion provision kang revised penal code, hospital licensure act, pharmacy law, asin iba pa. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:27, tulak ning iligal na droga arestado dyan sa Manuan kan Ocampo, Camarines Sur. Police report, halikid Jonel Cuba. Nakop kan mga membros kan PNP sa Manuan kan Ocampo, Camarines Sur sa Panginoon ni Police Major Bernardo Pinheiro ang sarong tulak kan droga dyan sa Manuan kan Ocampo, Camarines Sur. Sinibukas lamang alas 5:35 ng pagkakon ang nasambit ng drug bypass operation laban sa suspect na pinagabisong si alias Erwin dyan sa partidismo kan barangay Hanawan sa Manuan kan Ocampo, Camarines Sur. Ang mga membros kan PNP nakapakal ng sarong plastic kasi na may laog na inasya po sa kantidad ng 500 pesos alaga sa pag-rekisa saan mga membros kan na pulis sa bulsa saan ang talon kan na biktima nakuha pa kan na mga autoridad ang napagpang pidasong plastic sachet na pinagtutugudan na iyo ang may laog ni Nasyabu na recover manigdi ang kantidad na 500 pesos ang suspect saro sa mga street level individual saan sinampis na kapanwaan na pag-abusman sa kategorya kan na droga. Tiga sampanini o sa sampanini nin kasong niya na pagkaaga sa paglapas sa Section 5 and 11 kan Article 2 kan Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ipinagbayad kan na autoridad dyan sa Banuan kan Ocampo, Camarines Sur na maskip pa dikit-dikit na kilo ni na Shabu anda sa indamismong dadakupon. Ini tangani maana na malinig na Banuan kan Ocampo, Camarines Sur sa ipinagpapangalan na bulong na iyo ang pinagsusugo saan ibatura ng pulisya sa magikan sa Indah City. Kinalkuba, basta para sa sigurado. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko yung matugang alas 5:29. Balikan tayo, di ba pa mga balita ko dyan sa Lado Nasyonal.
Nagalaom si Senador Ronald Bato de la Rosa. Nakabali na sa liwat na pagbanggit ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o kabali sa mga masasambitan ng Presidente ng Pilipinas sa sayang ikatulong State of the Nation Address at maparapit sa mandatory ROTC. Sigun ki de la Rosa, dahil siya gayo naglalaom. Agad dapat maibali naman ang propestong mandatory ROTC sa SONA takaling maalokan sa mga pagkiliba sa majority block na magtabang na mailusot na iniduman sa Senado. Sinabi pa ka Senador na sa mga nangyari sa West Philippine Sea, kay puan na magkaigwanin dakulang bilang ng reserve force takaling magkaigwanin in kaso may emergency. Dagdag pa kan Senador, ang mga plano sa pag-importar o ang mga plano na pag-asenso halis sa pagtiyos ulit na nagtutubod siyang gabos na gusto kang presidente para sa karahayan kan Pilipinas. Matanda sinabi kan Senador na posible na siya o na sinabi kan na Senador na posible siya magatindir sa SONA ni Presidente Marcos sa Lunes oras maging areglado ang kondisyon asin day magkulog ang sayang tuhod. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ang oras yan mga tugang igwara kita 31 minutos pagkalampas sa kalasing ni pag-aga. Babalik kita dyan para ipanago sa mga bareta sa Kakampi Network News kunyang pong Aldaw na Webes, 18 na po kang bulan na Hulyo taon 2024. Good morning, Giraray, sa mga nakantabay sa mo on-air sa 99.9 WEBFM Kamsur na ang signal malinaw dyan sa Manuaan Kampili, Camarines Sur, Haling Ringgonada. Siriban sa mga nakaantabay sa signal kan 99.3 sa KM Kakampi dyan po sa Partido Area. And siyempre sa mga nakaantabay man sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Sa FB Live, viewers niya mo, good morning. At yan, babalik kita para ipanago sa mga baretang amay. Digdi sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Jumbalas, labas. Kakampi mo. O mga pulis dangog. Nasa lampas 6,000 na pulis ang dagos na sinagatan ng kasong administratibo sa raram kang administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. O bakit gusto nung magdagdag digdi? Ini basado sa report kan Philippine National Police Internal Affairs Service PNP IAS Inspector General Attorney Brigido Dulay Jr. Sinabi ni Dulay, nasa 6,526 na mga pulis ang pinrekomenda na patawan din maribibang kastigo huli sa maribibang kasong kinakasabitan. Sa lasang bilang, nasa 2,551. Ang nadesisyonan ang kaso kung saan 572 digdi pinrekomenda na matanggal sa serbisyo. 260 pinrekomenda na patawan demotion, bentras tandong 1,418 suspensyon. Ipinrekomenda naman patawan ni mag-ana kastigo sigun kidulay ang iba pang pulis na may kasong simple misconduct, simple dishonesty, simple irregularity, simple neglect of duty, less grave neglect of duty, less grave misconduct, conduct unbecoming of police officers, as in gross incompetence, grave misconduct, grave dishonesty, grave irregularity, as in grave neglect of duty. Siniguro pa nilunay, dagos-dagos ang silang paglangong sa kaso ka mga pasaway na pulis bilang parte sa paglinig sa organisasyon na. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Mientras tanto, mga tugang, pigsugo na kang House Committee on Public Order and Safety, as in kang House Games and Amusement, ang crackdown laban sa 402 na illegal pugo na nag-ooperar sa Pilipinas. Ang kasuguan, ipinawas kang komite kasunod kang ginigibo kaning motu proprio inquiry manungod sa illegal na pugo asin mga krimen na may koneksyon sa operasyon kani. Sa nangyari pagdangog, sinabi kang Presidential Anti-Organized Crime Commission, igwa na sidang intelligence report manungod sa lugar manunuparan ang 402 na illegal pugo. Sigun ki paok si Undersecretary Gilbert Cruz, kabali sa 402 na illegal pugo, iyo ang mga dati na nag-ooperar na nakansilar ang permit, alagad nagparagos maglarik ang operasyon na
Discovering mga scam farms. Sabi ni Cruz, nasa 78 na sana ang legal na pogo operations na piga-administrar kan Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Mientras tanto, si Gunbangki Congressman Richard Gomez, kritikal ang responsibilidad ng mga lokal na gobyerno para mapugulan ang pagwarak kan mga illegal pogo. Sabi kang kongresista, ang mga lokal na gobyerno, kaibanan ng business permit licensing offices, ang dapat na manimbag kung igwang pogo na illegal na nag-ooperar sa saindang lugar. Ang operasyong ka mga pugo ay subot na babantayan ka national agencies and best dapat mag-ibo nin aksyon ang mga lokal na gobyerno. Nag-apilar kay Senate President Francis Chis Escudero ang arestadong accountant ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go na palibrihuna mo na siya. Sigun kay Escudero, nagsurat sa iya si Nancy Gamo asin naghahagad din mientras mayo pang pagdangog na makaluwas muna siya gikan sa pagkakapreso. Ang sarupang hagad ni Gamo magtalaan na sana nin mas amay na pagdangog ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality na pinapamayuan ni Senadora Risa Ontiveros. Mientras tanto, matugang sa iba panitalas ka mga baleta niya tungon yan, desidido ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity na magkagwa ning Department of Peace tanganing mailargana ang full implementation ka mga komprehensibong lakdang sa prosesong pangkatulinungan. Sa pre-SONA report ni Secretary Carlito Galvez, kay Puan Subot, magkaigwa ning pusog na institusyon tanganing epektibong maimplementar ang mga lakdang pasiring sa kamaabutan nin panghaluyan na katulinungan kan gobyerno. Sa ngunyan, sabi ni Galvez, mayo sila mga permanente mga opisina sa mga estratehikong lugar aron kan Samar, Bicol, Barm, Caraga, Car, asin Region 3 kung saan kadakol ang dapat tutukan ng mga kalaban kang gobyerno. Kung maimumugna kang gobyerno ang Department of Peace, sinabi ni Galvez, magkakaigwanan ng permanente mga opisina na matutok sa mga lugar na igwang problema sa insureksyon asin mga armadong grupo. Hinurot ni House Assistant Minority Leader asin Gabriela Women's Party List Arlene Brosas sa Kamara de Representantes na imbisigaran ang paglipat sa National Treasury kan 90 billion pesos na nagamit na pundok ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth para kay Brosas. Kadako na kahaputan na dapat simbagon may koneksyon sa paggamit sa unused funds kang PhilHealth para sa unprogrammed funds kang gobyerno. Sabi ni Brosas, kawaran ng hustisya sa mga Pilipino ang ganunggayo pagsurup o paghigup sa pundo na nakatalaan para sa pangataman sa salud ka mga namanwaan o rugnaan mga tirios na mga Pilipino. Nasabit pa ni Brosas, may namamarong na pork scam version 2.0. Ini mas malala pa sa mahali ka scam kaya dapat na maimbisigaran. Sa iling kang kongresista, ang desisyon ngunyan kan paggamit sa sobrang pundo kang Government Owning Control Corporations, ginigibong ngunyan kang administrasyon batapos baliskaril anainod ka ring purbar na gamito na Social Security Fund sa Maharlika Fund. Aramang ka rin siniguro ni Brosas ang matinding pagkwestiyon sa budget kang PhilHealth sa gibuna pagbusisi sa national budget para sa masunod na taon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:47 ang oras niya tungkol dyan sa Pilipinas. At siyang babalikan niya ito ang mga report magkano sa mga paglibas sa luwas. Mientras tanto, may koneksyon sa panangadang nasonan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pigya siguro kang Metropolitan Manila Development Authority. Preparado na ang traffic management plan para sa ikatulong State of the Nation address ni Presidente Marcos na pigdaraan sa mabot na Lunes, Hulyo 22 sa Batasan Pambansa Complex duman sa Quezon City. Sinabi ni MMDA Acting Chairman Don Artes, nasa Bill 329 tawan ninda ang nasugo na mamahala sa trapiko ka mga bihikulo asin pinistrayan sa pagresponde sa emergency, paglilinig ka mga tinampo asin bangketa, crack control asin pagantabay sa bulos kan trapiko. Dagdag pa ni Artes, maimplementar ang ahensya ng no day off, no absent policy sa mga nakadesignal na tawhan taga ni masiguro ang epektibong delegasyon kan mga
mga responsibilidad sa pagkukondisyon kan zona bilang parte kan traffic management plan gani. May implementar ang MMDA ning zipper lane o counterflow sa southbound portions kang Commonwealth Avenue para matawandalan ang mga bihikulo kang mga opisyal kang gobyerno asin mga bisitang mapasiring sa Batasan Pambansa Complex. Ang Batasan IBP Road isasarado sa vehicular traffic alas 8 ng pag-aga bilang parte kang pinakusog na security measures para sa ikatulong zona kang presidente kan Pilipinas. O yan, tamang-tama mailiyan na kamo duman sa mga maatindir, mapasiring sa Quezon City para sa zona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugang alas 5:49 ng pag-aga. Balikan tamang report halin sa lawas, kusidero sa Pasakaw, Camarines Sur na akusado sa child abuse. Inaristar Mike Gravito. Estado na Sabadoan ka na Pasakaw, Camarines Sur ang sarong kusinero na konsiderado rank number 2 municipal most wanted person sa Badoan kan Pasakaw, Camarines Sur matapos na ini ang dakupon kan mga autoridad sa paagi kan pinagpaluwas ng mandamiento de aresto kan husgado. Sa report gikan sa PNP Pasakaw pasado alas 8:30 nin aga kasudma duman sa barangay Santa Rosa del Norte, Pasakaw, Camarines Sur kan tuyuhon kan tracker team kan Pasakaw Municipal Police Station ang residensya kan sarong persona na pinagapod na si Art 48 anyos soltero sarong cook as in residente kang naunang bitan ng barangay. Armado ang mga autoridad kan mandamento de aresto na ipinagpalawas kang Regional Trial Court ninhuli naman sa paglapas ka nasambit na nga kusinero sa Section 5 Paragraph B kang Republic Act 7016 o sa kinakatubang kaning kasong child abuse. Igwaman ng piyansa na ipinagatugot anwes nagkakantidad 200,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:51 oras gunyan. Nagpasiring sa opisina kan Department of Justice ang nagkaprabiyembro kang Kilusang Bayo 1. Yan tanganing ipakapudan ang pagkapalibre sa haros 30 ng pagriba na nakapreso sa barabibang presoan sa Pilipinas sigun kay KMU Secretary General Jerome Adones. Sinusugod-subot ninda si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Palibre ang gabos ng mga political prisoner. Pinang-aldo bago ang ikatulong State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Siguro saya, ginigibo sa naman na trade unionist ang sadang responsibilidad na kanil makaigwaning tultul na kondisyon sa trabaho ang mga obrerong Pilipino. Magi makahustisya ang sweldo asin makaigwaning mga benepisyo na nakapanaman sa constitutional asin labor rights. Kasunod gani, inalok man kang grupo na dagos ng tunawon na National Task Force to End Local Communist Armed Conflict asin magkauning umaitawang hustisya sa mga sinasabing biktima nimbang abuso ka nagtalikod na administrasyon. May pamampay kan DOJ, may koneksyon sa ipinapakapudan kan sinambit ng grupo. Manibay-bang klaseng torture asin pang-abuso ang nalantad sa wagupon kang pagdagong kang kamera sa mga krimen na may koneksyon sa operasyon kang Philippine Offshore Gaming Operations. Kasugma, aros day na mahamil ka mga biyembro na dalanon ang mga video kan torture na nakuanan sa mga Pogo Hub sa Pilipinas. Kabali sa mga ipinahiling ang sarong babae na pinupokpok ning metal pipe o tubo sa payo asin lawas sarong laki man kinukuryente. Sarong nakahuba na pigrarapado ni matagas na bagay. Nasa 5 clips ang ipinahiling kung saan napilitan si Lanao del Sur Congressman Sia Alonto Adjong na pugula na ang panel na magpahilimpakan torture videos sulitan naka-live stream ang pagdagong kasin baka may mga aki na nakakadalan kayo ni. Sinabi ni Fernandez, may sexual torture kung saan kinakastigo ang mga dain ng susunod. Alagad ulita dain ni matiyos ka mga biyembro kang panel, dain na ipinahiling pa ang sinambit na mga sensitibong videos. Saruman sa mga biktima kang torture na gampang sa pagdagong kaibanan ng 4 na iba pa na naisalbar sa kan mga autoridad. Ang mga ini, nakasulot ng kulor itom na bonet, tinahuban ang mga lalawgon para protiran ang silang pagkatao. Mientras tanto, sinabi ni Congressman Richard Gomez kan Leyte, nakakangiri, asin krusyal na ipahiling sa publiko ang nasambit ng mga video para mamatian ka mga ini
ang sinapo kang pagsakit sa torture sa Pogo Hubs. Nakapanaman man sabi man ni Presidential Anti-Organized Crime and Corruption spokesperson Winston Casio na mga Pogo employees ipinapasararam sa torture oras na nagpalpak ang mga ini sa ginibong kriminal siriman oras pinagdudahan ang mga ini kan sa ilang mga boss na naglilik kan mga informasyon sa mga autoridad manungkol sa silang illegal na operasyon. Sa iba pa nitalas ka mga bareta niya tungkol sa Lado National Pamangkinari mga tugang, pwedeng nakahali na sa Pilipinas ang suspendidong Bamban Tarlac Mayor Alice Guo gamit ang sayang Chinese passport, sabi ni Senador Sherwin Gatchalian. Sinabi ka Senador na basado sa informasyon ng Bureau of Immigration, mayo pa silang nairislong nagdarga ng Pilipinas si Guo. Alagad may ibang paagi subot para makaluwas sa nasyon ang alkalde gamit ang sayang Chinese passport. Inataman kinumpirma ka National Bureau of Investigation na sa sarong tao sila ang passport na may pangalan na Alice Guo as in Chinese passport holder na Guo Huaping. Nasabit man ni Gatchalian na gagamit si Guo ng Chinese as in Philippine passport punpakan 2008 sa Gudgan 2011. Mientras tanto nagtutubod man si Attorney Stephen David, abogado ni Guo, nasa Pilipinas pa ang suspendidong alkalde. Si Mayor Guo, pati na ang tulong tugang maasin nila asin ang pork barrel scam convict na si Dennis Cunanan, ipinaparestar ka Senate Committee on Women, Children, Family Relation, and Gender Equality, huliman sa day pagbutwa sa nakalis na duwang hearing kan Senado o asin kang komite. Pinapadumanan man si Go sa sayang address ka mga tawan kan Office of the Sergeant at Arms, aragad na ini mahagilap. Si Mayor Go isinasabit sa illegal Pogo Hub sa Bamban Tarlac. Asin dudahan kan questionable citizenship. Nagsakat naman ng petisyon ang Office of the Solicitor General para dagos ng kanselador ang birth certificate kani. Asin isusunod naman ang co-warranto case para mapatalsik sa pwesto ang sinambit ng alkalde. Kakampi Network News. Balikan ta mga balita halin sa lawas, tulak ng illegal na droga. Diyan na naman sa Pili Camarines Sur, na-arestar ka mga autoridad. Report na yan, halikid Junel Guba. Junel! Narabot ka ng mga pulis na kanilipot ng karong pagkakay at operation latang sa punting marimigwapo ng pagkaan sa karating ng tulog sa Pili Camarines Sur. Ini yung matapos sa naragsabi ng pangansik. Junel, maribo ka sa imong signal, pakiayos. Pakiayos, Junel. Matapos na nagtatarang netizen ang magpaabot manin na report na subot matapos ang pagpapakal ka na illegal na tuha ka na sa rupa persona ikinasandra sa ibang operation na laban Infinity Revilla 19 anyos soltero para umasa na kaluan sa Pili Camarines Sur sa Herman sa Del Mario Pili ana nakapit na na suspect pinadalangin natin yung soltero na kandidaga yung parang plastic kasi nakuha ng pangalilapat na pidato ada sa iyo kung tulis sana todo sa church agina ini ada ora terlibat ada selesai kemarin akan kita ada ingin terus ada suspect ada sabing ini ada naga bakal sa mga katrabaho kanina subuan kani kinasa pangalat na tulong o ada droga ang suspect para tulong yan sa ipatura sa pulisya sa Palawan at Pili tapa na rin sa pagkakalda para dapat ang 9165 comprehensive Rosada sa October sa Noto para sa Kakampi Network General Suba sa Kakampi. Ini ang Kakampi Network News. Oras yato kanya matugay, guwara kitang 2 minutos antes magabot ang oras na alas 6 ni pag-aga at yan po ma-update kita sa kamagtakang ng panahon para po naman sa mga gahapot na mga palantabing nato ano ang panahon niya tungo yan lalo na po ito maigawang binabantayan na low pressure area sa may pating Mindanao at yan po yan sa update maghari po sa pag-asa. Sa iba pa detalles ka mga balita niya tungkol yan sa Lado National Pamangkinari.
Naghuros ning 60% ang ganansya ka mga parsirang Pilipino sa Scarborough Shoal daraman kan ipinapautob na fishing ban kan China sa mga sa may South China Sea na parte ng West Philippine Sea. Sinabi ni Pamaracaya Provincial Coordinator Joey Marabi sa Zambales, pun kan magkaigwaling Chinese vessel sa nasambit ng karagatan na dipisilin na sila na magdakop nin mga sira. Ginimong ehemplo kani ang sarong operator kang fishing boat sa Zambales na pagalis sa 10,000 na ganansya sa pagsirak. Kambayo pa ning fishing vessel ang China, ngunyan inaabot na sila sa 4,000 pesos ang dilin siya sa kada paglahod sa karagatan harini sa Scarborough Shoal. Sigun saya, nakikipag-naman ang sa ilang grupo sa iba pang fisher operators asin mga pagriba sa Pangasinan asin La Union para masiguro kung may siring na problema sa pagsira sa saindang lugar. Inot naman ang kapunan ng Pamaracaya Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Aksyonan ang silang problema takaling mabawasan ang epektong tara sa saindang pagbuhay kang presensya kang fishing vessel kan China duman sa Scarborough Shoal. Mientras tanto mga tugang, mapait sa paglasa ni Senador J.B. Ejercito na ibalyo sa Unprogram Fund kang national government ang Reserve Fund kang Philippine Health Insurance Corporation. Sa sayang pahayag, ginibong rason ni Ejercito na siya may padrino kang Universal Healthcare Law. Kaipuan matawan prioridad na mautob ang mga nakapalaman sa nasambit ng lay. Ang pundo para sa salud dapat gamiton para sa salud, sabi ni Senador J.B. Ejercito. Basado sa UHC Law, ang anuman na sobrang pundo kang Philippine Health Insurance Corporation pwedeng gamiton sila sa mga programa kan silambit ng ahensya. Pinapalikay kang Philippine Embassy duman sa Muscat ang mga Pilipino sa Uman kasunod kang shooting attack harini sa sarong mosque duman. Inabisuan man kang imbada ang mga OFW sa Uman labaging mapagmanman sa kapalibutan asin magsunod sa mga patakaran ka mga otoridad sa Uman para sa indang seguridad. Siniguro man kang imbahada na binabantay ninda ang update sa pag-atake asin inabisuan na maging alerto ang mga Pilipino nakaistara sa nagatrabaho sa parte kang Wadi Al-Kabir. Sa sinabit ng terror attack, 6 na persona nagadan, kabali ang sarong pulis asin 4 na sinasabing Pakistani terrorist. Sa mga ultimong balita niya tungkol sa lado nasyonal mga tugang, kay Puan pakusugun ang seguridad ni Senadora Risa Ontiveros pati naman Senador Sherwin Gatchalian sa taho kang banta uhuma sa ilang buhay. Sigun kay Senate President Francis G. Escudero, preparado siya magtauning tabang sa mga kapwa-senador in kaso hagadon kan mga ini. Mientras tanto, sinabi man ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel na dadagdagan pa ang seguridad ni Ontiveros sa Gatchalian ulit ang mga maindatang tao na nasa likod ka na gambling industry. Nairot naman ang hinaga ni Gatchalian sa mga otoridad ng investigasyon kan na banta laban sa iya na pinagtutubunan hulikan sa iyang papel sa pag-iimbisigar sa sinakyan ng Pugo Hub sa Bambantarlac na isinasabit sa suspendidong alkaldeng si Alice Go. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang. Igwala kitang 2 minutos po maglampas ang oras na alas 5 o alas 6 ng pag-aga. At yan po sa sabuyang pagbabalik, antabayanan po mga baretang halis sa mga pagriban niya ito ng Kakamping Radyo dyan sa Rinconada sa pagigan na DWEB-FM Kamsur. Mga baretang halis sa KM Kakampi dyan po sa Partido Area. Siniman mga baretang tinipon kan BBS-FM sa Naga City. Digdi lang yan sa mga bareta sa Kakampi Network News. Ngunyan pong aldaw na Webes 18 na kang bulan na July 2024. Babalik ako at yan Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ini ang Kakampi Network News. Nasa linya ko niyan si Benny Dicena. Benny?
DWEBFM Radyo Rinconada Kampibo Network News. Mabalos yun sa detalyes kan mga barata. Halidig sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan mo nagkakampi mo pa. Ang lokal na gobyerno kan siyudad din iriga sa paagi kan Persons with Disability Affairs Office na pinapanginutan ni Mrs. Lilibet Panga ang nag-organizar ng sarong symposium para markahan ang National Disability Rights Celebration kasudma Hulyo 17, 2024. Ang nasabi ng okasyon nangyari sa Iriga City Sports Center, New Government Center, Santa Cruz, Iriga City. Asin ang symposium may katuyan na mas mapahiwas pa ang kaaraman asin maidukan ng publiko sa derechos asin man ang ninabad ng legal na proteksyon sa mga PWDs o persons with disabilities. Presente sa nasabi ng okasyon si Executive Secretary Jerel Cayaw asin ang mayor ng mga tagapagtaran sa nasabi ng aktibidad na sinda Attorney Stanley Noel Aguilar na nagtaunin in-depth discussion sa mga derechos kan mga persons with disabilities isiring man si Attorney Lee Johan Marie Cayaw na nag-elaborar kan legal issues pertinente sa komunidad. Si Mayor Wilfredo Scuba Arriba Oliva nagpalayog maninsay ang inspirational message na kung saan tinawang doon kanian importansya sa pagbisto asin man ang pagtulod pagsuporta sa derechos kan mga persons with disabilities. Sa iyang liwat tinawang doon ang commitment kan sa administrasyon na suportaran ang sariling klaseng mga aktibidades asin mga inisyatiba para sa mga marginalized sector kan siyudad nin Iriga. DWEBFM Radyo Rinconada Kampibo Network News. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, personal na pinag-resibi kasudma ni Vice Governor Salford Tuno Jr. kan probinsya ng Camarines Sur ang bagong Pilipinas Mobile Clinic para sa satuyang probinsya. Sigun kay Vice Governor Salford Tuno Jr. kan Hulyo 16, 2024 sa Tal Vista Hotel sa Tagaytay City, Cavite, pinanginutan ang turnover ceremony kan bagong Pilipinas Mobile Clinic kan Primera Dama na si Luis Araneta Marcos. Yaon man sinda Dr. Glenn Matthew Bagao, Dr. Ariel Valencia, Assistant Secretary kan Health, Attorney Paulo Teston, Assistant Secretary of Health sa kan HFDB. Sigun sa Vice Governor kan Probinsya ng Camarines Sur, sa ngaran kan Kapitolyo Provincial Isiringman, sa ngaran ni Governor Luigi Villafuerte, opisyal niyang pinagresibi ang bagong Pilipinas Mobile Clinic para man sa namumutan nindang probinsya. Ang bagong Pilipinas Mobile Clinic, iyon madara ng libreng konsultasyon asin iba pang serbisyong medikal sa mga aperang lugar sa probinsya ng Camarines Sur na harayo sa mga klinika sa ospital. Katuyan kani sigun pa sa Vice Gobernador, yun ang maihatod kan gobyerno probinsal ang programang serbisyong pansalud sa mga namamanuan, haraniman o harayo. Pero sa probinsya ng Camarines Sur, ang gabos na probinsya, sentro ng Kabikulan, Arakan Albay, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, Asunción, gabos nakaresibi nin bagong Pilipinas Mobile Clinic. DWEBFM Radyo Rinconada Kampibo Network News. Yan sabi yun ang mga barata, halidig sa DWB Kamsur. Ini ang sarit sana si Beno de Sena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you so much, baby. Hari dyan sa DWEBFM Kamsur. Alas 6:12 oras siya tungkol dyan. Pagkarin duman sa Rinconada. Isunod na mga bareta hari duman sa partido. Mga bareta yung hatod kang Kiyam Kakampi Partido. Kaya barang duman si Frank Sotero. Frank. Amping Junior ang mga baratang tinaripon gikandigdi sa partido area. 100% dan pagdalagan sa kargong kongresista sa partido area kan bago abig kan partido na si Barco Gubabaw. Ilang pagtawanan doon ni Congressman Elroy Villafuerte pabayo kan Team 1 Kamsura. Naging pahig ni Villafuerte sa tao man kan mga nagburutuaan ng mga intrika na maatrasubot sa laban si Gubabaw. Sigun kay Congressman Elroy Villafuerte, puro sa laban intriga na sa bitan ng barata nagikan sa mga kalaban nila sa politika. Ibinayagyag pa ni Congressman Elroy Villafuerte na nagpupormar subot ang kampo ni Arnie Fontebella na kaulayon si Gubabaw. Kung saan sa subot sa posibleng objeto kada sa bitan ng pagpormar ng pag-urulay, iyo ang patrason si Gubabaw. Alagad kumpiyansa si Villafuerte na dagos na laban kayo sa partido area asin nahiling man subot kan grupo ang sinseridad asin dedikasyon kayo ni na bagin sarong servidor asin iyo ang bagsunod na kongresista kan partido area.
pinagramdam liwat ni Villafuerte at mga taga-partido sa mga estilo kan mga Fuentebella to yung panahon ng eleksyon na kabali na digyan manlain-lain ng mga promesa araw sa kan libreng kontador kung sa inda pagkatapos kan eleksyon pinapabayaran man sana sa mga nag-avail kaniya magin ang promesa dapit sa mga parong ang permisubot promesa kan kampo kan mga Fuentebella sigun pa kay Congressman Elry Villafuerte uyan ang sayang mga naging pahayag. Una, tuloy na yan si Marco kasi 299 parang ng partido at more than 50% na dito niya. Ang nagsasabi lang na atras siya, yung kalaban. Alam pa na ito si Army Fuentebella, tigyang gibo ng esfuerzo. Gusto raw niya makausap si Marco. Marami siyang ginagamit ng mga tao na kaibigo ni Marco na kung pwede na siyang makausap. Bakit niya gustong kausap? Gusto niyang patrasin? Gusto niyang operan? Mga style man ng mga Fuentebella yan, hindi yan na-atras, tutuloy po yan. Artikel mga naging pahayag ni Congressman Elry Villafuerte dapit sa bitrang issue. Mientras tanto, sa ratsada na kan mga barat report kigan sa pag-iriba sa luwas sa Timuan Siruba, mas murong padagdag kukusog. Sigun man kay Congressman Elry Villafuerte. Detalyas sa Rene Aureliosa. Pupusog ang Timuan ng Siruba sa pamamayan ni Alcalde sa Timuan Grande para Alcalde sa 2025 election. Ini ang naging kanapayagan ni Camarines Sur Secretary District Congressman Elry Villafuerte na iyong pabayugan na Timuan ng Kamsur sa entrevista sa kaniya pagkampi partido na nagkatalikod na aldawa. Susugi Congressman Villafuerte nagkapir ang mga pusog na lider sa Silvestado mga suportadores ni Alcalde at Karina Pulinga ang nagkalasdanin suporta sa alkalde asin na Partido Nacionalista People's Coalition Munyan. Yaon ang suporta sa Timuan ng Kamsur at Timuan na Siruba. Ang nakambit ng mga lideres na nagkalasdanin suporta sa NPC kapamilya ang kinabibilangan kan mga dating konsyal, incumbent na municipal councilor at sinagkap ng barangay kapitan para sa Kakampi Network News. Rene Aureliosa. Mientras tanto sa iba pa mga barata MDRR mo tinambag paragos na rin nagtatawin onra sa Banuaanda. Italyas kan barata Dads Prado. An MDRR mo tinambag paragos na nagtatawin onra sa Banuaanda na tinambag Camarines Sur ininhuli sa indang magayon na performances sa ginigibang RMM Basketball League na ginibo sa Perticam Sur Sports Complex Capitol Pili Camarines Sur. Ining pakawat parte kan selebrasyon kan National Disaster Resilience Month 2024 sa Camarines Sur. Pon kan opening hasta sa ngunyan, an MDRR mo tinambak team panagos nagapapahiling kan sa indang pagkasararo asin tibay sa kawat na basketball. Kung sa hindi na kay ni ang team kan Banuanin na minalabak sa skor 74 kontra 70. Asin kasod ma, Hulyo 17 dinagman ang team kan Banuanin na pili sa skor na 79 kontra 73. Ang kapangganahan ay patunay na ang MDR at imutinambak matitibay asin maasaan sa gabos na bagay. Ang paging matibay asin maasaan resulta sa bot, kanada yupot asin bilog na suporta kan Dio tinambak at sa pamamayo kan mabuot na alkalde at Torne Ruel Brioso Toy. Para sa Kakampi Network News, Dads Prado, kakampi mo. Mientras tanto, senior citizens sa Banuantan San Jose nagka-payout naman dakan sa idang social pensions sa Titalyos kan barata Nilo Oriana. Nasa 1,982 na kami lugar na kan mga senior citizens sa Banuanin San Jose Camarines Sur ang nakaresibi na kan sa indang social pension gikan sa gobyerno nasyonal. Ini naging pahayag sa Kakampi News sa entrevista kay Mr. Jose Durante an uskahed kan sinabit ng Banuan sa sugmang pag-aga. Alagad, susug sa pahayag ni dahil man subot sa 100% ang nakakakuha kang sinambit ng social pension, huli mentang iba kay ni almayo man asinya sa ibang lugar kung nagkakaigwan ni na payout. Alagad, ini makukuha sa naman subot tinda kung yaon na sinda sa indang mga barangay. Kan nakaaging aldaw, nagkaigwa naman ni na o kan sa indang first semester na payout ang mga senior citizens sa sinambit ng Banuan. Alagad si Kun Mr. Durante nasa 95% sana kan sa indang mga miyembro ang nagkakuha kayan na mantang ang iba ang subot sa banganing lugar. Sigun parigdi, nagpapasalamat sinda minhulit na dawa nag-delay. Alagad nagabot naman giraray asin nakuha na ang sa indang mga social pension na sigun pa sa pahayag kani nagkaiguan man subot ng pagka-delay ang sa indang payout
uli man ta pinaglinig pa subot tindaan sa inang mga listahan kung sa inang mga nakakaresibi na nin pensyon, partikularmente gikan sa SSS, Siriman, ang mga nanggana ka nakaaging barangay election, pati naman ang mga na-appoint sa barangay, ang kabaliman sa mga pinag-arali na sa listahan. Yan sa tanto halos umagirunduman na halos sa 2 bulan na mayo nin ubagaman ang lain pa man kan sinabit ng rason na halos 2 bulan man na mayo ni na tesorera kaya ang lokal na gobyerno ng Banoan sa San Jose, Camarines Sur, iyan matapos magbakasyon ni na 3 bulan ang sa indang municipal tesorera alagad ang download gikan sa national o bugamang gobyerno nasyonal na para sa social pension dahil na inkas kung kaya kabali pa man sa rason kaya pagkakadelay kini gentas tanto kasumpay kayan itigpahayag pa man ni Mr. Durante nagiraray pinagbalik naman sa quarterly ang payout yan sa indang social pension kung kaya bako ng 6 na bulan mahatalat-talat ang mga senior citizens imbes sa kada 3 bulan na sana. Dagdag na barata sa lado lokal para sa Kakamping Network News. Ako man si Diloriana Marinaga. Kakamping John, yan ang mga baratang tinaripon gikaligi sa Partido Area. Para sa Kakamping Network News, ako po si Frank Sotero. KM Partido Kakamping Network News. Salamat tabi Kakamping Jun. Uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Sa asatuyang mga barata sa lado lokal, anda permit sa pagputulkan na mga kahoy sa National Highway. Mas madali na daangon yan na sabi kan DNR sa Camarines Sur. Mas madali na ang proseso kan pagkuang permeso sa pagputulkan mga kahoy orog na naman sa mga National Highway. Sigun man yan sa Department of Environment and Natural Resources o PENRO digdi sa parte mismo kan na probinsya kan na Camarines Sur. Ninuli man kan na pagbago subot kan na sistema. Sigun na sa PENRO asin DNR binaba na ngunyan sa opisina kan Senro o City Environment and Natural Resources Office para man mapadali ang proseso sa pagkuanin mga permit asin na di makabala sa pagpapatrabaho kan Department of Public Works and Highways o DPWH sa tao kan pagbabagong ini susunodon man giraray anda kada puputulon na kahoy kinakaipuan may karibay ini na itatanong man na mga kahoy sigun man sa parte mismo kan opisina kan DNR sa tao man kan nagdadakol na mga industriya asin na bihikulo sa parte mismo kan Naga asin probinsya kan Camarines Sur kinumpirmar kan mga ini na nagdadanay na malidig man giraray ang duros sa parte mismo kan Camarines Sur asin man syudad kan Naga. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, babayadan sa kuryente o taripa sa kuryente kan kooperatiba kan Caso Ricodos poon ngunya na bulan kan Hulyo liwat na maulanto o malangkaw asin na posible nga ibolta ini giraray sa dating presyo o taripa na pinagpapasunod kay tukan na kooperatiba kan Caso Ricodos. Ini ada pinagabutasan na pahayag asin kumpirmasyon na mismo ni Rener Bukay ang opisyal na tagapagtaram kan na kooperatiba kan Caso Ricodos. Dakula kuta ng kagianan para sa mga konsumidores kan Caso Ricodos ang baratong taripa sa kuryente sa nakalis na bulan kan Hunyo kung sain ini puminakol sa nasa 5 pesos ang kada kilowatt hour na binabayadan kan mga miyembros konsumidor. Alagad ngunya na maabot na bulan kan Hulyo sa barayadan nin kuryente sigun sa Caso Ricodos liwat na mabuelta sa taripa sa kuryente kung sa indap ini an mapako sa 11 sa gudang 12 pesos an kada kilowatt hour. Iyan madanay sa gudnang sa bulan kan Septyembre. Ninuli subot ini kan pinagaapod na stagger payment kan nakalis na bulan na mapaluwas man na anda Caso Ricodos kan na pinal na taripa kan kuryente sa mga miyembros konsumidor sa aga kasabay kan paglibot kan na nagbabasa kan kontador sa nakonsumong kuryente kan mga miyembros konsumidor. Ta iba pa nga detalles ka na mga barata sa lado lokal.
banwaan kan ragay. Pigsasabing ASF Prina, Boyet Paderes sa detalye. African Swine Fever Prina ang banwaan kan ragay Camarines Sur. Iniampig anunsar kan Municipal Agriculture Office para sa mga hog raisers na ang pagninegosyo urig. Sinabi ni Mau Benedict Almario na kumpleto na ninda ang mga requirements para maging pink zone ang banwaan huli kani. Pwede lang mag-full restocking ang mga urig. Pwede na din na magpa-insert kan mga swine. Iluwas ang mga urig sa lugar at masusunod ang paning livelihood support. 20 na mga hog raisers na apiktalo kan magkaigwan ng ASF sa ragay, mantang sanggatos man ng mga tama na urig ang na-depopulate. Mientras tanto, pig-abisuhan kalmaw ang mga may tama na hayop na i-monitor ang mga may hilang na pwedeng magtao o maglataw, kontiguran. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, lalaki dakop sa drug o dakop sa bypass operation sa laog kan na Siyudad Canaga. Boss O kay Isminda sa detalye. Dakop sa bypass operation ang sarong tulak ni droga kay pananpaan mga pag-iriba kay ni igdi sa Siyudad ni Naga. Inukat matapos na ikasaan bypass ta operation. Mga bandang alas 12:18 nin mag-umagahon kasubago. Ana mga tauhan kan na PNP pinagasakyadaan PNR Road Zona 3 Barangay Tabucunaga City na konsynan na substation number 5 iyon ang ginutan. Ang sa nasambitan ng operasyon na pinangunutan ni Pulis sa Captain Manuelito Abalaing, Assistant Station Commander, kana nasambitan ng substation Kebanan and City Enforcement Unit, Naga City Police Office, Rigman and Camarines City Mobile Force Company sa overall supervision ni Police Major Nolan Romubio, Station Commander, Kebanan man and PDEA Region 5, Naga City PNP, Sirigman and PDEA Region 5, PDEA Camarines Sur, kinasaan bypass operation, nagresulta sa pagkagadakop sa suspect na sarong 36 anyos sa soltero na sinasabing rompoy kan sarong hotel. Dede man pinagpangaranan kun sa ina hotel, residente kan del Rosario, Naga City, asin sarong 32 anyos na lalaki na soltero sarong driver, residente kan San Antonio Milaor, Camarines Sur, sarong 32 anyos na soltero na construction worker na residente kan del Rosario Milaor, Camarines Sur. Ang tulong persona nagabos residente kan Milaor, Camarines Sur ang sarabay na pinagdakop kan mga autoridad matapos magpositibo sa ginibong bypass operation Naga City PNP. Na-recover ang sarong plastic sachet na pinag-transaction kini sa asset kan PNP na karibayan 500 peso bill bilang mark money. Na-recover man ang nasambitan ng mark money sa suspect, asin kan inikap kapanakunan panin siyam nagpidasong gayong plastic sachet na pinagtutuburan igwanin laog kan methamphetamine hydrochloride o shabu, asin ang duwa pan transparent plastic sachet na nakuha pa sa sarupang pag-iriba kani. Ang tulong persona ang sarbay na pinagdakop kan mga tauhan kan PNP asin matubang kan pagbalgar kan Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang Barata, Balay Silangan Reformation Program, Piglan Sarjan sa Banwaan kan Kamaligan, Camarines Sur, Darrell Banya sa detalye. Opisyal ng Piglansar ang Balay Silangan Reformation Program sa Banwaan in Kamaligan, Camarines Sur sa pagitan inaugurasyon pansayindang pasilidad kasuudma sa Barangay Santo Domingo, sinabit ng Banwaan. Ang aktibidad pinanginutan mismo ni Regional Director Edgar Jubay kan PDEA Picol, kaibahan ang Camarines Sur Team kan Philippine Drug Enforcement Agency sa pamamayo ni Provincial Officer Mark Anthony Ferrari at ni Alcalde Jano Ibardalosa. Ang pasilidad iyo ang ika-34 sa probinsya ng Camarines Sur at ika-sangato sa Rion Bicol. Mientras tanto sa Banwaan Manin Paaw, formalmente man na binukasan, kansarong aldaw ang ika-33 na Balay Silangan Reformation Center na namumugtak sa Barangay Agdangan.
mayor man na bisita sa aktibidad ng si PDEA Regional Director Edgar Jubay, yaon man ang presensya ni Mayor Jess Besenio, tiring man ang mga pamayo as representante ka nagkampi ng ahensya di gobyerno, asin mga stakeholders ang Balay Silangan Reformation Center sarong sa frontline program ka na PDEA digdi sa Bicol. Nakulaan pasalamat ni Director Jubay sa lokal na gobyerno kan Kamaligan asin Baaw, siring man sa gabos na LGUs di Biserion, sa dakulang suportang itinatao sa ahensya sa kampanya kaini kontra sa illegal na droga sa Kabikulan. Para sa Kakampi Network News, Lanel Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pigkumpirmar ni Konsyal Gail Abunal Gomez na dikit-dikit na nindang pigpapabisto asin pighihiras sa mga taganaga ang Safe Space Ordinance kanda syudad Urog na Ngunyan naliwat na magiging matao sa laog kan syudad kinaga huli manda kan nagdadangadang na ad kapistahan asin man pagburkasan kan kralasihan sa maabot na 2 semana ang Safe Space Ordinance kanda syudad sa Ordinansa numerado 2023-107 pigmukna ni Konsyal Gail Abunal na nakabasimada sa bawal bastos law para magkaigwanin lokal na bersyon ang syudad. Sigun sa Konsyal, nagsasagibo na sindakan na magkaperang mga orientation manugod man sa sinambit ng ordinansa initabang man kan sa inda mismong kampanya sa lado man kan Naga City Council for Women siring man ang sentro kan alternatibong lingap panligal ninhuli man kan mas dakol subuot na mga taganaga ana makakaaram kan sinambit ng ordinansa asin ingkasuman na mabastos sinda aramaninda kung ano na dapat nagibun sabi paman kan sinambit ng Konsyal. Sa oring barata sa lado lokal, saro na naman na tulak nin droga ang naadakop pa dyan sa banwaan kan kanakman kamaridisur kan mga miyembros kan Philippine National Police sa ikinasang drug bypass operation kan mga miyembros kan PNP kasubangging alas 9:30 dyan sa barangay kan San Agustin kanakman kamaridisur ada sospek pinagbistong si Ram 31 anyos mayagum residentes kan sinambit ng barangay dinakop ini sa paagimang kan drug bypass operation kan mga miyembros kan Philippine National Police na nagsagin-sagin na po siya buyer na iyo ang naging katransaksyon kan sinambit ng suspetsado. Ang mga miyembros kan na PNP ang nagbakal need sarong plastic sa sinin na shabu sa kantidad na 1,000 pesos asin na digdi na recover kan mga autoridad sa nasambit ng suspek iyo pa ang kadagdagan na 4 na pidasong plastic sa sinin na may laog nin shabu kan timbangon kan mga autoridad ana nasambit ng shabu ini ang nagkakantidad ini ang nagtitimbang nin 0.20 na gramo kung sain ini ang kaput naman kan mga autoridad mantang nabawi man ang kwarta na ginibong drug bypass money kan mga miyembros kan na PNP and pagkakadako pa sa suspect bilang sumbong kana mga residentes na subuot talamak ang bintaan kan illegal na droga sa sinambit ng lugar. Ikinasakan mga autoridad ang nasambit ng operasyon basado man sa sumbong kana mga residentes kan sinambit ng barangay. Ang suspect kakasuaning pagbalga sa Republic Act 9165 ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Yan tabi kakamping June ang mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi Mo Network News, Jonal Cuba, Basta Barata, sigurado. BBS, Basta Barata, sigurado. News. Thank you, BBS FM. Kasubaw ko na kay Banyato ang KM Kakampi Partido asin man ang DWEB FM Kamsur sa Rinconada area. Alas 6:34 na oras ngunyan. Babalik tulos kami para sa mga ultimong bareta. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Ini ang Kakampi Network News. Network News.
Batas, labas, kakampi mo. Sa top-performing governor sa Pilipinas, basado sa pinakahuring non-commissioned boses ng Bayan Survey kang RPMD Foundation. Sinabi ni Congressman Ray na bilang ama, orgulyo niya na marikonusir ang sayang aki bilang sarong top-performing governor, lalo na payawang pasala ini sa primerong termino bilang gobernador kang Camarines Sur, mientras na 81 gabos ang probinsya sa enterong Pilipinas. Nangyari yan, huli ka mga programa kan Kapitolyo Provincial na mayong iba ang probinsya. Lalo na pagabot sa mga programa sa salud, edukasyon, pangataman sa kapalibutan, turismo, asin, iba pa. Uya si Congressman Elray Villafuerte. Teka muna ha. Balikan niya ito mga pahig ni Congressman Elray Villafuerte. Manong sa sayang reaksyon na yan sa pagiging top performer governor ni Governor Luigi Villafuerte. Well, bilang sarong ama, very proud naman tayo na kahit first term pa lang niya ay na-recognize siya. 81 po ang probinsya sa enterong nation at saro siya sa napili number 8 nga ni. Maski nga ni first term niya na hiling na recognized ng yung asosasyon na yung RPDEV, ang sa iyang mga esperso sa health, sa environment. Lahat naman po tinatarang mo yung sa health. Totoo po yan na tayo lang ang nainot na nagkaiguan ng mga medical van, mga backpackers sa enterong probinsya na inaarap na po yun sa ibang probinsya. Ang katotohanan, marami tayong mga katakol-kitang mga programa na kita lang igwa, yung eye clinic on wheels. I-check up yung mata mo after 30 minutes may salming ka. Wala po yan sa ibang probinsya. Aside from health, kita lang ang probinsya sa enterong nasyon na nagpapadalakan, nagbuktak ng community college. Ikaw ang pinagibo si Governor Mix ng 4 na college, dinadagdagan pa ni Luigi ng 8. So, kita lang, as of now, kita na ang maraming community college, dinadagdagan pa ni Governor Luigi. Yung LPRT program po na inumpisahan po natin, pinatakulan ni Congressman Mix, pinapatakulan ni Governor Luigi. Sa ibang probinsya po walang ganyang programa na nakatutok sa environment, no? So sa health, education, sa environment, ikuwapit at tourism, makikita mo naman tuloy-tuloy po ang tourism program natin. Sa Karamuan, nandiyan kami ang survivor na nakakataoning daan-daan na trabaho. Ang Kaugma Festival natin, one of the best in the country. Kung hilingan mo yung last Kaugma Festival, isa yan sa pinakamaraming well-attended in the whole country. Parte ang mga payag ni Congressman Elray Villafuerte bilang reaksyon sa pagkakabalik kay Governor Luigi Villafuerte sa top performer governor sa Pilipinas. Mientras tanto, sa mga masunod na simana, ilalansar naman sa Camarines Sur ni Governor Luigi Villafuerte ang free Wi-Fi program sa interong probinsya. Napagaraman ni mismo kay Congressman Elray Villafuerte kung saan ang sinabitan programa magkaigwaning internet access sa mga purang lugar. Nasa naman Mayo ang ibang probinsya. Inisyal 200 na site ning free wifi ang bubukasan sa manawibang eskwelahan sa pagi ka mga kapartner na internet provider. Asin isusunod na ang mga barangay na mayo pang access sa internet. Sabi ni Congressman Elray Villafuerte, gabos na 1,036 na barangay sa enterong Camarines Sur ang magkakaigwaning access sa free wifi. Panikata si Congressman Elray Villafuerte. Country. Ilulunsar in the next few weeks, baka nga this week na or next week, yung free wifi program ng probinsya. Tayo lang po may ganyan sa buong Pilipinas. As of now po, naka-install na po ng 291 sites sa iba't ibang eskwelahan na magkakaigwa ng libreng wifi. At isusunod na 1,036 ang barangay sa na-identify ni Gov. Luigi, 400 na barangay na walang access sa internet. Ano po yan? Yung mga coastal area upland na hararayo. Sa poblasyon, ikaw na kitang mga wifi, Converge, PLDT. Pero sa mga hararayong lugar, na-identify po niya, 400 out of 1,000, walang access sa internet. So lalagyan po niya ng internet yan, satellite technology, libre. So, wala rin pong ganyan sa ibang probinsya. So,
Parti pa kamapay ni Congressman Elry Villaferde. Ultimong bareta niya ito sa lado lokal, 12,000 na mga pulis at masiguro sa seguridad kang mga estudyante sa enterong Kabikudan sa burkasan klase sa mabot na July 29. Ili sinabi ni Brigadier General Andre Dizon, Regional Director kan PNP sa Bicol, kung saan sa mga personalis ipapawarak sa mga istatikong lugar, partikularmente sa mga eskwelahan sa Paravenong Aldaw kang burkasan ng klase para sa school year 2024-2025. Apora kayan, babagtakman ng mga police assistant desk na establisher sa mga kada eskwelahan asin na madisiminar ng mga crime prevention tips. Uli ka rin inabisuan man kan Regional Director kan PNP sa Bicol ang mga magurang nabantayan man ang sila mga aki sa mga aktibidad na tanganing mapreventaran ang anuman na paiging biktima kan mga ini sa anuman na krimen. Ang Department of Education sa Bicol kinakarkulang abuton sa 1.7 bilyon na mga estudyante at maralaog sa school year 2024-2025. Balita sa luwas kang Pilipinas, kunyan, liwanag si US President Joe Biden duman sa Kongreso sa Amerika. Nadagos na ipagbawal ang mga assault rifle. Sa ginibong pagkatram ni Biden sa Las Vegas, dapat ibali sa ipagbawal ang pagbabakan ng mga AR-15 asin nagkaparang klaseng mga dekalibring baril. Ang AR-15 kaya, iyo ang ginamit sa assassination attempt sa dating US President, mentras na ini nasa political rally sa Pennsylvania. Sigun sa Presidente, talamak na ang barakalan, umintahan kang assault rifle, asing kanakol ng buhay, ang binawi kabali ang mga hubines. Matandaan sa elot na termino, pasaran ni Biden, nagsurat na ini sa Kongreso para dagos na ipagbawal ang assault rifle. Sa kabugtakan kasutuyang paran mga tugang, update sa binabantayan na low pressure area. Alas 3 kasubagong pag-aga ang low pressure area, kalkuladong nasa distansyang o nasa may bisinidad na kan Katbalugan City sa Samar. Southwest monsoon manggiraray, paragos na kapiktar sa western, asin southern Luzon, Visayas, asin Mindanao. Uri kani ang Visayas, Bicol Region, Caraga, Marinduque, asin Romblon. Panagos mga kamati nin madagom na kalangitan na minsan may warak-warak na paguran pag naguldul asin pagkigrat. Panagos manggiraray ang patalid sa mga posibleng flash flood asin landslide. Oras na magsigido ang bagunas kan makusog na uran. Ini ang Kakampi Network News. Mga tugang ngayon na po mga baretang sa Dalang Tabayan sa Kakampi Network News. Ngunyan pong alam ng Webes, July 18, 2024. Mga baretang sa Dalang Tabayanan sa mga Kakamping Radyo. And nakaibanan niya to sa pagbabareta si Dabere Dicena kan WEB-FM Kamsur sa Ringkudada, si Frank Sotero sa KM Kakampi sa Partido, asin man si Junel Cuba sa BBSM sa Naga City. Sa pangarangkan na bilog na porsa ka mga reporters, ka mga Kakamping Radyo, asin mga technician, alis sa studio kang Kakampi Kamsur sa Naga City. E barang ko si Iban Bulawan sa lado teknikal. Ako po si Jun Bernas, mabaros ka sa Magandabay sa kung sa masunod naman na pag-inibanan niya to sa aming na pagbabareta. Mga baretang simulcast sa mga Kakamping Radyo. Asin online, ini po ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News Network.